bahin sa community, para sa usa ka community, sa syudad o sa nasyon na maging peaceful, which is the most important mga party sa usa ka nasyon ang itawag na peace and order. Saglit, usa sa pinaka-importante ang itawag na hustisya. Hustisya. Diri sa ato nga gibasa, I think pamilyar na tayo matungod sa istorya diri na gihimo ni David ngadto kan Uriah, nga sa asawa ni Uriah. So, ang atong pagkaroon, inside is the sword of the Lord. So, the Bible describes sword as justisya, justice. So, ang pinaka-importante nga sa iyo kanina nga pinaka-importante nga kon ha syudad o sa usa ka nasyon is justisya. Tabang represents justice. Yan nag-representan ang justisya mo ni-pronounce diri ni King Nathan o ni Prophet Nathan ito kang King David. Tingnan diri kung si Nathan mingon ang basa verse 7 no. Kung si Nathan mingon kan David, ikaw mo ang tao. So, bahin sa istorya ato nakita diri nga naay usa ka kuan ipadala si Jehovah dito kang King David, Nathan Prophet, iingat to o naghimo og istorya nag-istorya sila diri sa narration ato makita nga diri na ay adunahan nga usa ka tawo. So gi-istoryahan si David ni Nathan bahin sa kung unsa ang gusto ipaabot sa Ginoo tungod sa iyang nahimo nga sala ni King David. So makita nato no? Because normally kung ikaw tarong na tawo masuko gyud ka, magdilaab gyud ka sa kasuko kung naay pobre nga tao nga naugon sa kato, magdilaab gyud ka sa kasuko. And as a righteous man o sa katao nga yung pa usa ka tawo nga after God's own heart, the man after God's own heart, chosen by God, nga maging usa ka hadi, meaning to say, si David, usa ka tawo nga matadong, nga dili niya kaya tan-awon ang mga injustices sa iyang atubangan. But, makita nato diri sa iyang pagkatao, nahulog sa pagpakasala. Pero, kung imo tan-awon ang istorya diri, si David nagdilaap sa kasuko tungod sa himo sa adunahan kaayo nga tawo, daghay mga karmiro ngano nga kadto pa nga pobre ingon ni David ingon na diri ug ang kasuko ni David misilaab sa dako uyamot batok sa tawo. As a king naanad to say kuan katungdanan para patayon kadto nga tawo as a king. Ug siya miingon kan Jehovah ang iyang pagtagad more on ngadto sa mga kabus, sa mga fatherless, sa mga widows. Ingon diri ni David ug siya miingon kang Nathan, ingon nga si Jehovah buhi nga ang tawo nga nagbuhat niini angay patayon. Angin magipadayon. Ug iyang igauli ang nating karnero sa 4 ka pilo tungod kay gibuhat niya kining butanga ug tungod kay siya walay kaluoy. If you look at the narration of David in nagasubay dito sa 10 Commandments kung sa commandments sa mga gisugo sa Ginoo kung sa dapat ang himuon ngadto sa tawo nga nakasala. Patayon o giuli kung sa kumbaga makita nato usa ni sa mga butang nga si David kabisado kaayo kung say dapat himuon ni ana nga tawhana pero ingon diri
o sinita mingon kang David, ikaw mao ang tao. Kini mao ang gipamulong ni Jehova, ang Dios nga isa sa Israel. Ako nagdihok kanimo nga hari sa ibabaw sa Israel, o ako nagluwas kanimo gikan sa kamot ni Saul. O ako naghatag kanimo sa balay sa imong agalon, o ang mga asawa sa imong agalon diha sa imong sabakan. O naghatag ako kanimo sa balay sa Israel o sa Juda, o kang kini, o kung kini jutay ragayod, kung an ko paunta, ikaw niini o nianang mga butana. O grabe diri ang sa Ginoo. Kung kulang pa ni kanimo, akon ipon ang paunta. Nganong nagtamay ka sa pulong ni Jehova. Kung sa'yo pulong sa Ginoo sa ni Jehova is for His children to live righteously para sa iyong mga anak. Yung maghimo, mag-inabunan, matadong gabi na kang David mag-execute o isakto nga justisya sugad nga usa ka hagi. So diri makita nato iyang gitamay. So usa ni ka kon, usa ni ka butang nga ang gihimo ni David giangkon sa Ginoo nga direkta ngadto sa Ginoo. Kadto nga iyang gihimo pagtamay. Kumbaga kini nga gihimo usa ka butang nga kundi para wari-wari nakakatamay ka sa Ginoo. Kay mao ning gusto sa Ginoo pero imo gi-disregard, mas gihimo nimo ang dili maayo himuon. Nagdili nagapaila sa akong pagka-Dios diha kahimo. So mo na yung diri nganong nagtamay ka sa pulong ni Jehova, bugat bayan ni that every iniquities kada sala ang nahimo suporit na sa suko sa Ginoo sa atong pagkinabuhi niya sa kalibutan usa na sa pagtamay sa Ginoo. Imo gitamay ang Ginoo mo na imong diri sa pagbuhat ni atong dautan sa iyang mga mata. Ikaw nagsamad kang Uriah, nagpatay kang Uriah, hitihanon pinagi sa pinuti o nagkuha sa iyang asawa aron maimong asawa o gipatay mo siya pinaagi sa pinuti sa mga anak sa Aron. Busa karon ng espada dili mo buwag, dili mo bulag gikan sa imong balay tungod kay ikaw nagtamay kanako o nagkuha sa asawa ni Uriah o nga ang gitahanon aron maimong asawa. Sa ingon niini namulong si Jehova, ani karon ako mo patindog og dautan patok kanimo. This is a consequence kung anong imo ginkuan, anong imo gin tanong amo ti maanihon, kumbaga. So usa kini ka consequence, ako'y mo patindog og dautan. Kung usay mo gihimo mo resulta ni pod ngadto sa ngadto sa dautan, batok kanimo gikan sa imong kaugalingong balay ug ako magakuha sa imong mga asawa sa atubangan sa imong mga mata ug gihatag ko sila ngadto sa imong silingan ug sa imong ug muhigda ipon sa imong mga asawa diya sa dayang nga adlaw. So kung imo makita diri usa ka bug-at paminawon ngadto sa anak sa Ginoo nga kundiin nakahimog sala ug bug-at paminawon ang consequence sa nahimog sa iya nga sala. That's why makita nato the judgment, the sword ang naging pronounce diri sa Ginoo. Tang-awon nato ang kuan yung ganina sword man God symbolizes judgment, nagasimbolo sa hukom. Gihukman siya, ingon diri ang espada dili mo buwag kanimo. Dili mo bulag gikan sa imong panimalay, ingon nga hukom o ingon nga justice, consequence kan imo ginhimo nga pagtamay kanako nga imo ako tamay. So diri makita nato sa istorya nga ang espada sa Ginoo ngadto kang David is a pronouncement of his judgment. Who despises him, nagtatamay niya. This is a pronouncement of judgment
tungod iya pagtamay, tungod iya gitamay ang Ginoo. So bilang Kristohano no sa day kini pagkapahinumdum ka nato. That every single sin nga ako nahimo, pagtamay ka na sa Ginoo. Pag-disregard ka na, pag-despise ka na sa Ginoo. And then if we look at the Bible, the Lord will not go sin and punish. Dili niya pwede pabayan ng sala nga way dili ma-punish. So makita nato na nga ginapakita diha nga ang Ginoo usa ka Dios nga balaan nga Dios nga maghuhukom nga Dios. So diri atong usasahon kini nga mga passage unsa nga pamaagi nga i-despise, the act of despising the Lord nganong nga na hukman man si David nga nga klase kabugat kaayo nga klase nga paghukom. So kini nga particular nga passage makita nato ang particular nga action nga nag-despise sa Ginoo, hinungdan nga gipahampak sa Ginoo ang sword, ang consequence or ang justisya diya sa iya nga panimalay. So unsa nga mga kuwan, unsa nga mga pag-despise in particular nga makita nato. In this narration makita nato una ang iya adultery nga nahimo ni David. Iya giagaw si Bathsheba. Ingon sa Ginoo, imong giagaw si Bathsheba, kini mismo nga passage ang imong anak dili mabuhi, mamatay. So ikaduha, murder. Para makumpleto, wala na maghabol kan Bathsheba, iya gihimo, gipapatay. Usa ito sa mga pinaka-worst na pwede nato mahimo tungod sa mga butang na atong kagustuhan, atong bahalag unsa nga pamaagi o damana nga pamaagi as long as makuha nato nga atong gusto ato na himuon para way sa gabay. Muli gihimo ni kan, gihimo ni David. Gihimo. Kay makita nato nga si David sa gihimo mapdos si Uriah o si Bathsheba, but iya gipauli si Uriah kay bago to sila nga minyo, tapos ang iya purpose para dili maipasangil sa iya ang anak ni Bathsheba, iya gipakuwad si Uriah na uli nga din sa imong panimalay. Ligo and nagto sa imong asawa. So pag nabuntad si Uriah, wala ning sulod ngadto ka Bathsheba sa iya nga balay. Di kasabal siya and imo tanawon kasing-kasing diri kung gaano ka righteous kini nga dipatay. Ya paano ko mahimo kanang maglipay-lipay kauban sa akong asawa kung akong mga sundalo nasa pasok kaayo nga pakig-away sila nakig-away ato naglipay-lipay dito naman yun sa iyo dito iya gipadala sa iyo na yan sa pinakahatis bakit and then withdraw. So makita nato na nila ihimura murder para way sa gabal. Usually ako dito namin itong mga butang nga ato ginihimo kung may dapat gusto himo niya may sa gabal atong i-liquidate kung baga mo. So makita nato diri usang mensahe nga ato makita. Despising the commandment of the Lord is the act of determined to commit crimes against others. Ang pag-despise sa sugo sa Ginoo, sa kasuguan sa Ginoo, kung sa ka binuhat or
is the act of determined. Lalo sa imo una-una, determinado ka nagakinalan ko ni himuon. Okay, no? Kabalong ba mo nga ang tao basta naa siya'y determinado sa himuon? Bisa kung sa'y mga babagdiha, iya na wahigon, maniguro na si Diya, bisa sa'y makababang, iya na tanggalon, mangitag mga pamaagi para matuman ang iyang kagustuhan. Muna kadelikado ang sala. Pag musubong mo, pag mulay ka sa sala, pag mulay ka sa imong nga corruption, muna kadelikado. Eh, unang, imog na din sa imong una-una. Hindi na sa imong una-una, gusto mo himuon, imo na establish, nga klase nga panguna-una nga dautan, hindi na ang determinasyon to commit crimes. To commit anything nga gusto nimo himuon regardless sa laban na udiri. Muna gihimo ni David. Tanatan-aw sa dito sa babaw. May naligo na guwapa. Tapos ipatawag, hati lagi. Hindi delikado sa mga naikatungod sa abuse. Kung dili grasyan sa Ginoo. Despising the commandment of the Lord is to allow the works of the flesh to perform. Ang pag-despise sa commandment sa Ginoo, ang pagtugot sa unod para mag-perform. Kasi kung imo i-despise, hinumduman, why neutral ground sa Kristohanon? Wala ta sa neutral. Nga kung magpuyo lang ko, di ko muhimo sa dautan, di ko muhimo sa kabubuton sa Ginoo. Wala. Naagyod ta permits either dito ka sa pagkadautan o dito sa Ginoo. Wala na ikwa, wala na neutral. So, muna, ang punto diri nga makita nato nini nga mensahe is to despising the commandment of the Lord, ang pagbaliwaray, ang pagtamay sa sugo sa Ginoo, ang pagtugot, gitagaan nimo libre nga tawag gini consent. Ang flesh, ang imong unod nun niya kinaiya para i-perform ang iyang kagustuhan. Kung sa inihiya ka po, kung sa inihiya ka buta na dapat nakakontiganan. Inumdumi, bisan dili Kristohanon. Every evil act, ati diya konsensya, nga dautan dito. Dautan na ayaw na himuha. Against na as moral being. Bilang sa katawag against na. Labaw na Kristohanon. Kinaan na sa imong atubangan ng pulong sa Ginoo. As a professing Christian, labaw na. Nga ay naagay mo siya, di lang imong konsensya, kundi ang pulong sa Ginoo o ang balang Espiritu, and yet you disregard that cry of the Holy Spirit and the Word of God not to commit that crime, that sin. And then tungod kay naana sa imong una-una, that kind of act, and then your determination to commit, why makapugong. Ano yatong bantayan? Pero yatong bantayan, pero kwanta ang una na eskwela ko at elementary, siyempre mga popular. Ako, balon lagi. Nada kay mag-crash nga dahil mga yung maha. Sige pag Wardo, tignahakan. Pero gusto ko siya tagaan. Ay, mga tinagutago si nanay dito. Mga kwarta. Bisan lagi din ito itago ni nanay ngayon mga coins. Tadaan. Para ipalit lang sa maha sa kuwan. Muna tungkol sa imong determinasyon.
if you allow the flesh to work, may makababag. I tell you, may makababag. Muna yung pinakadelikado. That's why, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do unto the glory of God. Think about the glory of God. Permi, una-una. So, dili makita nato, the act of despising is sin already. Kanagay mo pag-despise, nagitawag ka na sa imong konsensya sa pulong sa Ginoo sa malang espiritu nga ayaw na himuha. Pag-conceive pa lang sa imong mind, sala na. Ngayon ni Ginoo sa Kristo na ang pag-tanaw sa budget na dahil lustful desire is an adultery of the Galatians chapter 5 verse 19. Karon mahayag ang mga buhat sa unod nga mao kini pakikinawas, kahugawan, kaulag. On ikaw mo ni di na po diri kan David. Napadayag ang buhat sa unod. Pakikilawas yung sa Ginoo kadaghan sa imong mapan. Ang mga babae sa mga galon gihatag kanimo. Kung kulang pa akong pulan. Pero nga naman, tumaga. So the act of despising, thinking, hindi pala haimo huna-huna to think in despising ang pulong ng Ginoo in usa na ka sala ngayon mo na himo. So amoy doon, kita nato na nakasalitawag na putting yourself under the control of your sinful nature. Hindi na po. Hindi mo nabibutang, hindi pa ilalam na nimo, ang imong kaugalingon, ilalam sa pagkontrola sa imong makasasala na pinaya. Ayun ka na limot ginatay, corruption na remaining sins. That's why there is a struggle at Kristohanon because of that remaining sins. Tungkol ito ng remaining sins. Ang ato magkita din nga pagnundong application disregarding the commandment of the Lord is exposing yourself defenseless in front of the enemy. Mga liwaliwaray sangit ang kondidispasag yun usa na sa mga means sa Ginoo para mag-grow ta sa ato nga Kristohanon niya kinabuhi ang pagpasa, pag-ampo. Kabalo mo kung sa'yo pinaka-important na prayers sa Lord's Prayer. Yes, na diha ang mahimaya ang Ginoo nga mabuhat mo sa ikabubuton niya diri sa yuta. Pero nga di sa aton, usa sa pinaka-importante nga prayers na ating tanawag niya is lead us not into temptations. Habi ito ng usang pinaka-importante nga elemento nga ato makita diha sa pag-ampo nga gihatag nga ngadto sa mga disipulo ni Kristo Jesus. Ingon pa ni Thomas Watson, kini nga klase nga prayer to lead us not into temptations is the most important than to pray in my concept. Ingon pa ni Kristo Jesus, ayaw kadto kung mamatay iti mo lawas, pero ito niya mapatay ka na sa imong lawas. Why? Gabom, pagpatay sa imong kalag. Kahadloki ang mupatay sa imong lawas, pati sa imong kalag. That's why ang padya to lead us not into temptation, to abstain from any appearance of evil. Ang paglikay sa mga appearance, sa anumang mga nakita nimo nga dili ni maayo. Tayo sa mag-asawa nag-away, kaya ba na text me? Di sa mga kayo ni. Di sa mga text me. Ako lang na napulutan na SIM card. Imagine that kind of reason na hindi nasampalin niya asawa kay so good, nagsiselos. Tungkol lang na pulutan na SIM card.
ikaw matuod ka. Di ba, dala kayo mga stupid nga mga reason ito. Naasa, nasa ilalong sa enemy. Just to justify. Ang pinaka-worst pagkagana ay instead of asking, labi na kung hindi repentant, asking forgiveness, magpaubos humility, ika-justify pa. So that you are now exposing defenseless in front of the enemy. Ano ba po rito? Kaya pag duwaan ka, himuong ka nga duwaan sa enemy. Nga ma-out ka, ninumduman mo yan, bearer of the Lord's name, atong ginadala. Ang tuyo sa kaaway is pauwawan ang ngalan sa Ginoo. Ingon sa Ginoo nga pagkangkuan kang natutang sa gisugo para kang kuan kang Saul, kang Saulo, si Ananias sa chapter 9 of Acts. Tuwa si Saulo. Katwa yung sa Ananias kumana iya mana persecute ang imong mga anak. Ayaw kabalaka kay ako na sa ipili para dahil ko na ako ngalan. That kind of statement ano, ngalan sa Ginoo, that precious name. Don't let enemy, ayaw natin tututan ng enemy. Natamayon ang pinaka-precious ng ngalan na atong gitala. And labaw na karon ng gitawag kag Christian. So, sa challenge diri, God's involvement in every believer's life must be manifested in every way in a daily basis. Ang involvement sa Ginoo sa atong kinabuhi as a believer must be manifested in every way and in a daily basis. Sa adlaw-adlaw nato nga kinabuhi, sa matagalaw sa atong kinabuhi. Sa English, we must be serious, ano? Itatangkulin sa Christian. Hindi rin, ayaw na ito, bugal-bugali ang atong pagkakristuhan. Yun what may na magbugal-bugalan. So sa pinaka-importante nga bahin sa atong pagkakristuhan, ang pagsimba, no? Ang pagsimba ito sa Sunday. Ibalaan sa Ginoo, ang himaya siya, simbol siya sa iyong mga tao. That's why, doon, ayaw tawag ang Sunday as family day. Lord's Day. Or any celebration na may kalabutan sa pamilyawan sa Ginoo. Yan ang natin daw. Pinundumi sa Christian na ay single reason sa iyong pag-exist din sa kalibutan. And that is to glorify God. So, mo lang one thing usahay di ko ganahan sa work nga i-prioritize ang Ginoo. Di ko ganahan. I-prioritize ang Ginoo sa imong kinabuhi. Hindi dapat niyo prioritize ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ikinabuhi kayo mga kinabuhi. God is your life. Yung nga priority ni mga Ginoo, number one, sige na kay mga Laing priority. yung mga priorities. Number one na ng Ginoo, meaning to sa ikaw na gihapon ang kuan. Tagapagmando sa imong kaugalingon. God is your life. Christ is your life. Glorify God in your body. So, ikaduha, nga punto nga atong kitaon, duha man dahil ka punto, ano? The punishment of despising the commandment of the Lord. Biliha, ang hinungdan sa sword is the act of despising, pero ang punishment. Punishment is God's determined act. Yan na, may naka-determined ang will to commit sin. Now, God's punishment. The punishment of God
The punishment is God's determined act that deliberately despises His word. The pronouncement of the king's verdict. Just imagine niya mismo nag-pronounce ang itiyak verdict. Kinanglan na patayon. Klaseng nga tao, rin ko na iuli, upat kapilo ang iyang gikuha dito sa pobre kinanglan patayon. Basta kabalo nga iyang hukman na niya pagkalingon. And that's your verdict. Dapat kapatayon. But one good thing na makita nato kasi ni David ang Lord, pasaylo ako, panuuli ako, kanya pagpaubos, na-challenge mo kanya sala. So, the pronouncement of the king's verdict and its one sentence application then becomes the focal point at the section. As a king, kada pulong nga mugawas sa iyong umaw, nagadarana ug otoridad nga dili pwede supakon. Kabalo siya nga otoridad sa Ginoo dili pwede supakon. Kana nga gihimo dapat siya mamatay. Tanan magyud ta. For the wages of sin is death. But by the grace of God is gift eternal life. Mulay makita nato na taluoy sa Ginoo. Wala nag-enumerate si David, Lord, tanawa nga akong accomplishment. Patayon mo ko, tanawa akong accomplishment. Di ba na enough para i-spread mo ta akong life? Pero si David, wala din yung Lord, I know. Worthy ako nga mamatay, pasayloa ako. Anak, na mga sila iyaunta ang aton malibutan sa atong mga kaugalingan nila mga Kristohano. Kabalo sa David sa justice. And when it comes to ang justisya ng Ginoo, kabalo siya as a king na dili na mabalik bisag gamay. Bisag gamay nga pag-wahing sa justice sa Ginoo. Firm good na, patay ka. Pero salamat sa Ginoo kay naay mercy. So, to press message din, no? Kini nga punishment of despising the commandment of the Lord, especially sa time ni David, sa gagawin mo. Panato, no? To press the poor is an assault direct to God. Ang pagdagdaog sa mga pobre, usa na direct assault dito sa Ginoo. Kaya Ginoo nagatagad dito sa mga tao. Ano mo nga, no? Nagatagad. Kasi, hindi nga mga pobre, kami nga mga pobre, kita nga mga pobre. Kung kasagaran mo tawag sa Ginoo tungkol sa kalisod, Lord, muligi ko ako'y pagkaon. Lord, muligi ko kay mga gidagdaog. Wala sila laing nga tawagong kung dili ang Ginoo, muligi ko. Mo na nga to oppress sa pobre o sa nataasok direct to God. That's why makita nato there is a perpetual consequence. Kung David yung sa Ginoo, hindi mo gawas sa imong palimalay. Pagpabilin sa imong palimalay, sa imong gigimo, ang consequence sa imong gigimo nga sala. Kung sa Ginoo, kinigay mo mga kuwan, mga babayi, ang imong gigimo kang Bathsheba, dito sa kwarto, hilom na, pero ang himukon sa imong mga babayi, sa Ginoo, daya. Kaya dito mismo sa rooftop, himukon nila ang moral para makita nila kung sa
dili maayo kung sa kadautan ang imong gihimo nga pagtamay sa Ginoo. Mao na tanawon nato usa sa mga consequence sa Israel na pangtod karon tungod na diya na nagsugo sana sa mga butan na tuwan naging cycle sa history sa Israel na may mga king, na-divide ang kingdom, kang Solomon, ang gihapon. So, look at the consequence. Proverbs chapter 17 verse 5, whoso mocketh the poor reproacheth his maker, and he that is glad at calamities shall not be admonished. So, there is a Proverbs, oppress the poor. Kasi, namin ingon nga na pobre. Kasi, ang pobre usually defenseless. Defenseless. Pwede himuon sila kung sa'yo gusto himuon, kinining mga mag-ayong gawas, mga kusigan. Katalo lagi ko sa kwan na kita na ako sa Tagloban. Tayo sa ka-beggar. Na ay mga kabataan, mga teenager. Masin, iro talaga giging, iro talaga giging pugos. Grabe panigkamot sa bigang na dili ko haon. Pero gipugos talaga. Dali ko nga ito sige kag-agi diha. So muna yung kahimitan sa mga kapos. That's why, muna nga ingon sa Bible, Matthew chapter 5, blessed are the poor in the spirit. Kaya muna yung ilan ko kita nga mga pobre, muna yung atong pag-ilang sa panginahanglan sa Ginoo. So, man as a moral being carries the obligation to look for the need of others. Bilang tao, moral being, one of the exposition sa Institute of Christian Religion, Christian Calvin, that the exposition sa those that steal, yung dito, kung ikaw adunahan, ikaw na ay iba wag na kay butang nato mga noodles, and you have enough itong adlaw. Tapos na ay silingan, ganing hinanglan, wala ni mo tagai, nangawat ka. Kasi gihimo ka sa Ginoo nga channel para i-provide ang panginahanglanon yan ang pobre. Usa na ka kabistiling ang dili nimo paghatag sa imong sobra ngadto sa mga tao nga pobre nga nanginahanglan. May dito sa Institute of Christian Religion. In a way, kung tanawon, tungod nga usa man sa mga pag lantaw nato nga unsa may mga butang nato gikan sa Ginoo. And gihimutan nga channel, gihimutan nga kung sa may natin na gihimutan nga channel para pinagi sa ato, gihimutan sa Ginoo nga channel nga pinagi sa ato, may provide nato ng panginahanglanon, especially sa mga tabos kayo. So, to rejoice the calamities of the poor will not go unpunished. God will regard the prayer of the description. Psalms chapter 34 verse 6. Kining kabus na tao nagtuaw o gipadalimuhaan o gipatalinghugan siya ni Jehovah o giluwas siya gikan sa tanang mga kanisdanan niya. So, usa diha nini nga verse, usa nga perfect example nato makita katong publikayo nga tao si Lazaro. Sa luyot, sa iyo kapobrete sa kalibutan. O katong dato na tao, katong disasya na taon, ikat sa mga naulog, sa mga
sa mumo, yung mga leftover, nahulog sa lamisa, may ikaw ni Lazaro. Pero makita nato ang naging resulta. Kining nga verse. Kining kabos nga tao, nagtuaw o ipatalingbugan siya sa Jehovah o lubad na result sa ilang kinabuhi. Si Lazaro dito sa sabakan ni Abraham, ang dato dito sa impyerno. So ay implication na ni sin committed will not go unpunished. Mga talaga. Nga namin ang consequence. The story, meaning a particular passage, unfolds God's mercy and forgiveness to a broken and contrite heart. David himself knew he deserved nothing but death. Maano ni David. That's why, pakabati niya ng istorya, ang naging daw ng pupuri, agay niya patayon. As the Lord lives, agay niya patayon. Maano niya na deserviyahan kamatayon. So, makita natin diha ang forgiveness o ang kaluoy dito sa broken and contrite heart. Through the parable of Nathan, prophet Nathan, David was able to pronounce his own punishment. Kung natin nakita dito, David himself pronounced what he deserved. Hadiya nga crime mo. So, yun, sorry, yun nga term, maka, lagot ba? Ikaw na nakasala, ikaw pa'y nakagbuot. Every single drop of sin has been punished with the Lord Jesus Christ dito at cross. That's why, muna, nga sin committed will not go unpunished. Every single sin, wala gilit go sa Ginoo. Kanang imo sala, kanang akong sala, wala nagilit go, okay, sige. You are forgiven. Hindi yun, nagkuhan ka naman, no. Iris ko na lahat to, no. It takes an life and suffering with Kristo Jesus. Sa gilid, imo nga nitagan ug gaan lang nga pagtagad ang forgiveness. Imo gi-disregard, imo gipawalay pulos ang gihimo ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo. Romans chapter 6 verse 23, every sinner deserves death. Kaya ako ito, mauna ang bayad sa sala. Anything or action that go against His word, inumdubi. Kung saman nga ato mga action, tanan nga ato mga action, or unsang mga actions that go against His word is sin. Sala. Muna ito atong timantan. And, natuloy that, nagapakita ka na sa usa ka tawo na siya nagatamay sa Ginoo. Ginatamay niya ang Ginoo. So, tinagduman natin no? The holiness of God dictates His wrath to sinners. Ang niya pagkabalaan mo ni nagadikta ito sa makasasala. Sa pagkabalaan sa Ginoo, wag kay lain nga dapat maangkon kung dili kamatayan. Kapungot sa Ginoo. That's why, if we just ponder, dito sa suffering ni Kristo Jesus, from the start, naging dakop siya, tapos pagdat pa sa iya, kastigo, hapak, kung sa pa nga mga kuwan, ang tuyo kasi ito ni Pilato is just to kuwan, kastigo lang si Kristo and then to let go. Pero, hindi nga mga Pharisee high priest demanded the life of Christ to be crucified, to be killed. Tapos sa rin dito, ang Pilate na, anong punaw ako? Sige niya.
So, naman mo ikuan, naman mo naandan nga pag ingani feast magbuhi mo og usa ka priso, unsa man, buhi nato si Kristo Jesus. No, release Barabbas. Crucify him. Tingin sa pan. Sa Bible. And then, after that, nakita natin ang iya na suffering. Mga latos, dito sa krus, gibe-gibe pa siya. Siguro makaingot pa, no? Kung imong tanawan ng gospel, maging grabe kung ilagay mo kang Kristo Jesus. Talaga naman, grabe talaga. Wala ka pa'y nakita nga sugan nga kriminal yung kastigo parehas ni Kristo Jesus. Si Kristo Jesus ra. And yet, ang kang Kristo Jesus sentensya, ang gikuha ng mga tawag gini, witnesses, mga bakakon pagod. Di pagod tinuod. Diba? Di kayo makita nga laing naging sentensan o kabatayon ngayong anang nag-iagayang kundi si Kristo Jesus ra. Kung imo tanawa ng gospel, makayon ka grabe ang gihimo. Pero mauna, tanawa ang suffering ni Kristo Jesus, mauna ka grabe ang imo sala. Kung wala ang imo sala, dili na maging anak, kagrabe ang agian ni Kristo Jesus. Dili sa mag-agian. It is because of your sin ng akong sala. God's forgiveness of our sins was in the expense, or sin was in the expense of His Son's death. Just imagine, it pleased the Father to crush Him. Ang ang kapungot sa Diyos nga rin sa makasasala tungkol sa gihimo ni Kristo Jesus, nahupay. That's why, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Karon ang challenge sa ato, last 8. Sa Zephaniah chapter 2, verse 3, pangita-apir mi ang Diyos, seek the Lord. Pangita-apir mi ang Diyos sa inyong kinabuhi. Di ba na nakuha niya, pangita-apir na sin, live. Pag kinabuhi ta, bilang ko sa Kristohanon, worthy, angayan, sa imong nag-claim bilang Kristohanon. Yang kung wala ka pa, diha kang Kristo Jesus, seek the Lord. This is the time. The punishment nga ginagian ni Kristo Jesus, bayad at tuhit imo sana. Daog. Doon sa iya, pakayon pa sa ilo, ibutangan mo pagsahan niya sa Ginoo. Because if we look at the suffering of the Lord Jesus Christ, di pa siya grabe, no, mas grabe pa imo pag-agian kung dito ka na sa impyerno nga wala na dito ang grasya o ang kaluoy sa Ginoo. And that is for eternity. Seek the Lord while He may be found. Kulapan Him while He is near. Kuna tuwan na, no? Na-conversation si Jesus Christ sa katao tungkol sa pamagi para mag-tratado, masunod sa ginagian. Muna ang 10 Commandments. Yung hindi Kristo Jesus, di nalalayo sa gihadian sa Ginoo. Hindi Kristo Jesus, di nakalayo. Ngano ka na nakaingon si Kristo Jesus? Just imagine, atubang na niyan king, di nakalayo sa atin. Ginadian sa Ginoo kay mismo ang king. Ang king mismo ang ninaog na sa kalibutan. Para bilingon ka, pangitaon ka. Christ came to seek and to save that which was lost. That's why repentance toward God and faith in the Lord Jesus Christ. So, wala, ang kita gihap ng mga Kristohano na makit-challenge. Let us be reminded always and be careful not to despise the commandment of the Lord. Sana kapag tamay, just imagine the word tamay,
imo na gitamay, ikaw nga nagitatamay, bisang tinuod masakit. Di ba? Bisang tinuod, sakit kaayo. Pero mauna, just imagine, by a single act of sin, imo na gitamay ang perfect, holy, nga Ginoo. Ginoo nga mo exist bisan wala ka. Sumula, pagka muna i-challenge sa ato, let us be careful. Bangin may mga pamaagi. We are not perfect. That's why we need grace. And let us be careful. Kailangan maging mindful always. I'm speaking of this to kay guilty gihapon ako. Let us be mindful always. Ayaw natin tamali at Ginoo. Do not despise the holy and perfect God. Look at the people in the Bible na naka-encounter ang holiness ng Ginoo. Isaya, Lord, alaot na po na ako sa mga tao na mga maghugaw, ang mga ibisan ako Ginoo, maghugaw ako Ginoo. Look at Peter. Ang niya makakuha o mga isda na kadaghang kaayo nga first nila ang pagpalawod may nakuha. Then yung sa Ginoo, sige, diyan na sa unahan, ihulog mo pukot diya sa tuwan, tuo. Ginoo, binuntagay ang among pangitagista, mamika kita bisag usa. Sige, kinagigumang ka. Kinawayan, murag mo yung sa Peter. Sige, ako i-prove nawa. Pinarapagpagpitag ka. Kaya sa group. Hindi na normal. Palayo, makasasala ako. I'm not worthy in your presence. Sana'y tatong diri pagiging worthy ha Ginoo ito mo na niya grasya. Pabalik pagkuso ha aton. Para pangaroon ka at iya grasya ng kaluoy na pabuhit kita na nasusubay kanya kamulang. Let us pray. Ginoo, nagpapasalamat kami. Nagpapasalamat kami. Hindi ba napagpagmundo ka namin. We know kung gaano ka-importante ang iyong mga puno. And bilang iyong mga anak, usa kini sa pinaka-precious ka naman. Your word is true. And it is more to be desired bilang Kristohano kaysa gold, kaysa anuman yung mabutan din sa kalibutan. Kung nagpasalamat kami, kung nagapangamuyo kami Ginoo, ikaw uban ka na mo, tanan yung makabutan ka mo sa magitan sa napulong. We'll lay down, Father, may pagkimong glory, hindi at tama ng kinakuti, at agad na. In Jesus' name, Amen.